Buhay Amerika. Love story na nagsimula sa pagod. Minsan, sa buhay sa Amerika, hindi mo inaasahan kung kailan darating ang taong mamahalin mo. May mga love story na hindi nagsimula sa sosyal, hindi sa beach, hindi sa mamahaling date, kundi sa trabaho. Yung pareho kayong pagod, parehong homesick, parehong nangangarap makaahon sa buhay. Isang simpleng, kumain ka na ba? Habang naka-break time, hanggang sa maging sandalan mo na araw-araw sa Amerika. Minsan, doon mo makikilala ang taong tunay. Kasi dito makikita kung sino ang marunong magsakripisyo. Hindi importante kung anong trabaho mo. Kahit nurse, caregiver, factory worker, janitor man, driver o crew sa fast foods, pare-pareho kayong lumalaban para sa pangarap. At minsan, habang pareho kayong naghihirap, doon nabubuo ang totoong pagmamahal. Hindi puro sweet moments ang buhay abroad. May pagkakataong kulang ang oras sa isa't isa. May away din dahil sa pagod, may iyakan dahil sa pressure ng bills at responsibilidad. Pero kapag mahal mo talaga ang tao, pipiliin mong magstay kahit mahirap. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa masasayang araw na susukat, kundi sa panahong pareho kayong walang tulog, pagod, pero magkahawak pa rin ng pangarap. At ang maganda sa love story sa Amerika, pareho kayong lumalakas, hindi lang bilang magpartner, kundi bilang tao. Kaya mga kabayan, saludo ako sa mag-asawa at magkarelasyon sa abroad na kahit malayo sa pamilya, patuloy pa rin lumalaban at nagmamahalan. Dahil hindi biro ang buhay dito sa Amerika. Pero mas gumagaan kapag may taong nagsasabing, kasama mo ako hanggang dulo. Kaya mga kababayan, sabi nga sa Bible, sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one because they have a good reward for their labor. Kaya ito ang tanong, mga kababayan. Naniniwala ba kayo na mas tumatagal ang relasyon kapag sabay ninyong naranasan ang hirap ng buhay? Relate ba kayo dito, mga kababayan? Like, comment, share, and follow for more. Salamat!